Yo guys, what's up? Dongshi Vinci here. Good morning sa inyo. At ito, may nakuha tayong booking going to Batangas. Nagpas ng lipa. Long ride. Honestly, medyo lugi kasi yung distance 93 kilometers. Tapos yung delivery fee nasa 500 lang. Hoping na pumayag tong client natin na sabayan ko pa na iba pang booking papunta rin ng Batangas. Kasi talo talaga ako, honestly speaking, talo talaga. Lalo pa ngayon, yung rate nila na move mas malayo, mas mababa. Kasi habang lumalayo yung distance, bumababa din yung rate. Like yung standard is 6 pesos per kilometer. Ngayon, more than 10 kilometers or more than 5 kilometers, magiging 5 pesos na lang per kilometer yung mga succeeding. Kaya sana mabiyahan tayo ng iba pang mga booking. Mapapalong ride na naman tayo. Let's go! Salamat po ma'am, sige po. Bago nating deliver, hanap muna tayo ng kasabay. And buti na lang pumayag sila ma'am na sabayan ko itong booking na to. And buti na lang din, regular lang din itong booking. Hindi ko alam kung anong oras natin ma-deliver, pero time check natin is 6:45 AM. Let's go! 5 minutes later. Salamat po. So yun, may nakuha na tayo, kabuyaw, 300 pesos. Honestly, medyo medyo talo tayo kasi dami pinadala, pero okay lang. Hoping na lang din na may makuha pa tayong booking dun sa may kabuyaw going to Batangas. Pero okay din, at least mabilis ko ma-deliver. Dadali kasi may nakuha akong booking going to, nakalimutan ko na ang lugar pero somewhere in Batangas din, nasa 100 kilometers din yung distance. Naabot din ako ng tanghali bago ko na-deliver yung item na yun. Kasi yun nga, marami pa akong sinabay, kumbaga. Pero kasi ito, at least, kahit pa paano, pabiyahe na agad. Hindi na yung parang magtatagal pa. So, expected ko mga around alas 10, ma-deliver na natin tong nakuha natin dito sa Noveleta going to Batangas. Sana masabayan pa natin, kaya tingnan na natin mga susunod na mangyayari. Sayang naman yun! May lumabas na booking! Imos to Binyan. Sakto may pakubayo ako, pero hindi ko makuha. Dalawang regular lang naman tong dala-dala ko. Ano ba naman yan? Sayang naman yun. Hindi naman priority, regular din naman yung booking na yun. Kaya ko naman discard yun kahit na punong-puno na tong lalamove bag ko. Baba na nga ng rate, di pa pwede mag multiple booking. Along the way lang din naman. Well, sana makapag double book pa ako. Kung makakuha pa ako ng isang booking, kasi talo talaga Oo, sa dalawang booking na to, kumita ako ng 800. Pero syempre, babawasan pa dyan yung panggas, babawasan pa dyan yung top up nila na move. So all in all, parang 500 lang din ang kikitain ko. Pag di pa ako nakakuha na isa pang booking, wala na, olats na. Sayang talaga. Dalawang booking na sanang palago na. Ayaw talaga makuha kahit regular ba yan? So wala, mangyayari na ito, i-deliver ko na muna yung kabuyaw. Hindi ko lang kung factor din ba yung out of way, pero parehong regular din naman itong booking ko Lugi ito, unless may makuha akong pooling. Pero kung pooling, di pa rin pwede, wala, may problema na move up natin. Regular na itong delivery ko ito, Binyan to Kabuyaw, tayo natin. Wala talaga Binyan to Kabuyaw, regular, ayaw. So kung yung makuha tayong pooling, try natin. Nakikita kong factor is yung out of way. Pansin ko rin na yung nakuha kong pabatangas, ang suggest ni Lala Move na babayahin ko silang Tagaytay, ganyan, Demery. Yung nakuha ko is pa Kabuyaw, pa Laguna, kumbaga. Medyo out of way nga siya. Pero di ko alam kung factor din ba yun kaya hindi na makuha ng booking. Ang isa pa, yun na baka dahil may problema tong Lala Move up. Kasi dati naman nakakuha ko ng sunod-sunod na booking, okay lang naman Wala pa rin naman ako nakukuha ng priority. Regular lang naman itong mga booking na nakuha ko. So, de-deliver ko na muna to sa Kabuyaw, and then from Kabuyaw, hanap tayong booking going to Batangas. Kahit lipa, ganyan. Moments later. Kaya ako pinili mag Laguna para, yun nga, makapag-double book. Karoon pa ng mga booking kasi alam kong may mga booking dito, nag-going to Batangas. Pero hindi ko akalain na magtotopak or magloloko tong Lalamove app ko na hindi na ako makakuha ng iba pang booking. Kahit pooling kasi hindi rin ako makakuha, given na regular lang yung dalawang hawak-hawak ko na booking. Parang lugi kasi una-una, talo sa biyahe, gawa ng napakalayo. Pangalawa, ina-expect ko makaka 1,000 na ako bago pa makarating na yung Batangas. Parang ganoon.
So dito pa lang sa Laguna, makaka 500 na ako. Hindi pala mangyayari, gawa ng, yun nga, hindi makakuha ng booking multiple. Pero sana, kapag na-deliver ko na tong pakabuyaw na to, makakuha pa tayo. Pagapang, papuntang Batangas. Kahit mga Santo Tomas, Lipa, mga ganyan. Kasi nagpas Lipa pa yung yung location ng nakuha ko San Jose, Batangas pa. And syempre, kailangan din natin ng booking pabalik. Kung wala, di gagapang ako pabalik. Kung alam ko lang na magtotopak tong Lalamove ko, sana ang kinuha kong booking papuntang Tagaytay, mga ganun. So yun lang, gusto ko lang kayong bigyan ng update. Eto, idadrop ko na tong nakuha natin sa Noveleta going here sa Kabuyaw. Thank you po. So yun, na-deliver na natin. And ayun na nga, 56 kilometers pa. So yun, 2 oras pa ang babiyahin ko papuntang drop off. Pero sana may makuha pa tayong booking going to Santo Tomas. Yeah, kunin ko na to, Santo Tomas. Kunin na natin yan. Importante, may biyahe papuntang Batangas, Santo Tomas. Sana mula sa Santo Tomas may makuha rin tayong booking ng going to kahit either Lipa, Tanawan, mga ganyan. Maybe a long shot, pero importante yun nga, may biyahe tayo. 5 minutes later. So yun, nakuha na natin guys, sa pick up na natin tingnan nyo yung item, nandito sa harapan ko. Ayaw kayo lagay sa Lalamove bag kasi mabigat. At the same time, kung itatali ko naman sa likod ng motor ko or dito sa may upuan, baka mahulog lang. Kaya might as well dito ko na lang siya ilalagay. Hindi naman nakaka-compromise sa handling Mula dito 1 oras din ng biyahe. Yo, yun nakuha natin sa going to Santo Tomas. Eto, may naisap pa tayo nakuha, buti na lang. Going to Calamba naman to. Fruits lang and along the way lang, kaya tara, pick upin na natin. Nakalagay rin kasi sa booking, fruits. Hindi naman naka-specific kung ilang kilo. Pero ayan, tara na, let's go. Deliver na natin itong mga to. Bali 116 po. May bakal po kasi kaya may kabigatan Picturean ko lang po. Okay na po ma'am, salamat po. Grabe. Thank you. Pasensya na ako, hindi ko kayo matutulungan. Kamay ko kasi may bakal sa kamay. Kaya na-drop na natin. Yung isa naman, pa Santo Tomas, 3 kilometers. Tapos mula Santo Tomas, sana may makuha tayo pababa. Like Palipa. Kaya ganyan. Kailangan ng vest. Naku. Hello? Hello po sir, Lalamove po. Yes kuya, nasa na kayo? Sir, nandito na po ako sa gate. Kaso hindi po ako pinapapasok. Gawa ng kailangan daw po ng vest. Kailangan ng? Vest po. Reflectorized vest. Reflectorized vest. Opo, Saan gate kayo? Yung pinaka-gate ng FPIP? yung gate 2 po. So, andyan pa kayo sa highway? Opo, nandito po sa may Caltex po, sa tapat po. Paano yan? Kailangan namin dito sa loob Kaso hindi, yun nga po hindi naman po ako pinapapasok sir. Paano po kaya ito? Hindi ako nga. Wala bang hindi ba sila nagpapairam ng vest? Wala rin po kasi nakalagay sa booking na kailangan po ng vest. Kaya kung alam ko lang po na may na kailangan ng vest, hindi ko po sana kukunin to. Hindi, naintindihan ko. Opo. Wala, hindi ba makakahiram din sa guard? Ewan ko lang po sir kung papahiramin ako. Pwedeng try ka muna, sir. Hindi nyo Baka pa pwede, nagpapahiram sila. hindi nyo pa ako pwede puntahan dito sir. Wala, busy kami dito, nag-set up kami Yung sasakyan namin, nagkahapot ng gamit. Ayun lang. Gusto ko man mapuntahan kayo, sir, wala kaming sasakyan. Teka, okay lang sir, huwag nyo po na ibaba. Papakausap ko po sa inyo yung guard. Sige. Para magkaintindihan po. Wait lang po kakaliwa lang po ako. You get the idea. Diyos ko, pahirapan pa. Pipikapin na lang yung item Kaso wala akong magagawa. Yun ang policy nila. Napakahigpit, grabe, sobrang higpit. Mula dito 39 kilometers pa. And sana lang masabayan pa natin to. Pero duda ako. Deliver ko lang to and then sana may makuha na tayong booking pabalik. Delivery po ma'am. Galing pong Noveleta. Sige po, salamat po. Sa wakas na deliver din natin. Kala ko mahihirapan akong mahirapan akong hanapin Ngayon hanap na lang tayong booking pabalik ng Cavite. Kung saan man tayo papadaanin. 51 kilometers kung magtatalisay ako. Babalik ako na dito na lang ako sa may Talisay. 51 kilometers lang. Pero honestly, medyo lugi talaga guys. Gawa na, yun nga, papunta pa lang. Yung rate nila Lalamove, expressway. Kasi yung dadaanan na expressway.
Oo, sabayan pa natin na iba pang mga booking. Pero hindi enough. Kasi nga, konti lang din yung mga nakukuha ko. Mas madali at mas mabilis kung dadaan ako ng Pakalaka, Palemery, ganyan. Kung dito ako manggagaling. Parang less than 20 minutes ang biyahe. Pero, additional 15 kilometers naman. Whereas kung dito ako manggagaling at papuntang Tagaytay at dadaan ako ng Malvar, Lipa, pabalik, kumbaga, matraffic, pero maigli yung babayahin ko. Kaya I guess, yun, dun na ako sa shortest. Baka may makuha pa akong booking. Nagpagas na ako ng 150. Nakaka 2 bars na siya. May top up pa tayo. Yung 493 pesos na delivery fee, minus 100 pa yun for top up. At the same time, may ilan din ako na mga iba pang booking na kailangan pang itapapan pa para hindi ako mag-negative. So all in all, parang sa buong biyahe ko na to, mula Cavite, Cabuyao, sa mga booking ko, parang pumapalo ng 600 pa lang ang kinikita ko. Mababawasan pa yan kasi magpapagas pa ako. So for me, hindi na siya worth it talaga. Kasi talo ka sa pagod, talo ka sa biyahe. Lalo pa yung nangyayari ngayon kay Lala Move. Kapag mas malayo yung biyahe, mas mababa yung delivery rate. Pinapadaan nila Lala Move, nire-rate nila Lala Move yung delivery rate nila Lala Move via expressway. Kaya less than 10 kilometers din yung delivery rate na yun sa 493 pesos. So basically, dapat mga nasa 600 plus yun. Ito na muna yung last pag-take ko ng booking na malalayo. Sinubukan ko lang ito magpunta ng Batangas kasi kako maaga pa naman eh. Alas 6 pa lang, umaga alas 7 pa lang nun. Kaya kako okay na naman mag long ride. Pero di ko akalain na sobrang lugi pala. Talo sa gas, talo sa biyahe, talo sa delivery rate. Kaya hoping na lang din na habang bumiyahe ako pabalik ng Cavite, may makuha pa tayong booking, makapagpabawi sa pang top up tsaka pang gas natin. Siguro dito ko na lang din muna i-stop tong pag-vlog ko. Kaya tayo na lang yung magiging update ko, okay? Guys, quick update lang. So nandito na nga pala ako sa Amadeo. Pababa na ako ng Kawit, kumbaga, pauwi na. Nakakita ako ng Tagaytay mga 1:30. Then around 1:30 na yon, naghintay ako ng booking. Lagi ako hindi nakakakuha. Lagi ako nauunahan, laging LTO, kumbaga leave this order. Kumbaga hindi na sa akin mapupunta yung booking na yon. Ilang booking ng dumaan, hindi ko siya talaga nakukuha. Hanggang sa nag-decide ako na kako 2:30, pag wala pa rin ako nakukuha ng booking, alis na ako, uwi na ako, parang gano'n. Unfortunately, may mga pumapasok pa rin na booking nung umalis ako ng mga 2:30, pero hindi ko pa rin nakukuha. Like, wala na akong nakaka-record, lahat na drop ko na. Meron ako na top up, pero every time na may lumalabas na booking tas kinukuha ko, laging leave this order. Kahit ano, honestly, kahit anong klaseng booking ang kinukuha ko, hindi sa akin napupunta lagi. Hindi ko alam kung maniniwala kayo, hindi ko alam kung anong paniniwala nyo. Pero kasi naniniwala ako sa mga angel number, mga repeating numbers, like 444, 333, 222, mga ganun. Like kanina, nakita ko sa orasan 1331, tapos 1414, and then 1441. Na baka ito yung alignment ko, na wag na talagang kumuha ng booking at umuwi na. Parang it's a sign na wag na akong kumuha ng booking at umuwi na ako. Di ko alam kung bakit, di ko alam kung anong reason. Pero for me, kung yan yung nakikita kong alignment, yan yung nakikita kong paulit-ulit na nangyayari na, yun nga, bakit hindi ako makakuha ng booking? Nakapagtaka talaga. Baka may reason kung bakit ganun yung nangyayari. Kasi puro angel number yung nakikita ko. Hindi ko siya sinasadya, hindi ko siya sinasadyang tignan, pero nakikita ko siya most of the time. Meron pa nga kanina 111 na booking, pero hindi ko nakuha. It's a sign na wag na ako kumuha ng booking. It's a sign na umuwi na ako. Kasi isa pa lang nakikita kong factor, yung power bank ko wala na, ubos na. Hindi na siya makapag-charge pa. Etong charger ng aking cellphone holder, hindi naman nakakadagdag ng charge.
37% pa rin. Pag tinanggal ko yan, magiging 36%. Bababa pa kumbaga. Kaya baka isa rin yung factor kung bakit hindi na ako pinapakuha ng mga booking pa. Lastly, puro na lang malala yung pick up yung mga lumalabas sa booking. Talagang walang booking na pauwi. Meron man mga Imus, Tanza, Cavite City, mga ganun. Pero yun nga, hindi ko siya nakukuha. Kahit mga short distance lang, like Amadeo, silang Tagaytay, hindi ko pa rin nakukuha. Kaya ako, doon ako nagtataka. Sign na nga yun at alignment na sa akin na wag na akong kumuha ng booking at umuwi na. Yan yung sa tingin ko nangyayari. Marahil baka isipin nyo, hindi naman yun yung reason, etc. Nagkataon na, etc. Kahit ano sa inyo, kahit anong isipin nyo, kahit ano man ano nyo, opinion nyo yan, wala akong magagawa dyan. Pero sa akin, yan yung pinaniniwalaan ko, honestly. Yan yung alignment para sa akin. Kasi nakapagtaka talaga na hindi ako nakakuha ng booking at the same time. Puro angel number na nakikita ko. Oo, lugi ako ngayon. Alam ko may reason. May reason ba't nagkagaya ito. Kaya yun, hindi na ako kuha ng booking, i-off ko na to. I-stop ko naman na. Gawa ng nai-stress lang din ako eh. Nakakalungkot pero may reason naman. May much better na reason. Hindi ko man alam, hindi ko man maintindihan. Pero yun nga, may reason to kung bakit nagkaganito. So yun, ito ka na natatapusin ng vlog. Maraming salamat sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. You all know the drill. Ride safe. Peace out.